Buenos dias, señoritas y señoritos. Behind me is Metro Manila. Medyo foggy lang ngayon. So, welcome sa mga baguhan. Welcome to the VAT program that we call Walk the Talk. Yeah, this is part of our program, of the vlogging program, where we discuss issues of the day while I do my morning exercise. So, ito rin isa unique kay but we want to protect our health. At the same time, syempre gusto rin natin tulungan ang bansa natin. So, yun. Kaya ginawa natin itong walk the talk natin. Yan. Ikabit muna natin para malapit yung mic sa atin. So, yun. Today we're going to discuss kung bakit very disconcerting or very alarming and very dangerous itong cha-cha moves na ginagawa ng mga bata ni Speaker Martin Romualdez. You know, this potentially can be worse than yung mga bagay-bagay na pinupukol nila kay former President Rodrigo Roa Duterte or kay Vice President Sara Duterte and their minions. Yes, medyo aminin natin, and as we always tell you in our past vlogs, na marami talagang sins and cases of corruption and 30,000 deaths at 13 trillion na utang na iniwan sa atin ng Duterte administration. It was really a bad government. Pero kung matuloy itong chacha, then this could be worse. Kasi at least naman si President Duterte stayed in power for only 6 years. Dito, they can stay in power up to 10 years. So isipin nyo na lang kung gaan. And when they start meddling or when they start amending even more revising the Constitution through Constituent People's Initiative, and then Constituent Assembly or CONAS, that allows for revision of the Constitution, they can make it or convert it into a Constitution that is anti-people. Kasi ngayon, very pro-people yung Constitution natin. Very pro-people, very pro-Filipino. So kung gagalawin na nila yan, pwede maging pro-politiko lang yan, pro-dynasties, pro-business. So it will be worse than what we are having now. The situation could be worse for the Filipino people, and they will condemn us to 10 or 20 or 30 years kung hindi ma-amend ulit yung kasi ang tagal-tagal na bago na amend or na revise yung 1987 Constitution. Kung magalaw nila yan, so at tatagal yan ng mga 10 to 20 years, 10 to 20 to 30 years, babaksak na talaga yung Pilipinas. Kung pro-rich, foreigner, pro-investors na constitution na yan. Kasi kahit ngayon, kahit paano, pinoprotektahan tayo ng constitution natin. Yun ang sinasabi nila na contentious economic provision, yung 60-40. Na 40% lang ang pwede makontrol or ma-invest yung mga foreign investors at 60% Filipino. That is even intended to protect us. Na nakikita nyo mga ibang bansa, yung mga citizens doon nagiging parang mga utusan na lang, mga alalay na lang, empleyado na lang ng mga foreigners. Dito ka pinoprotektahan, tayo pa rin ang boss ng mga company na ilalagay ng mga foreigners. Hindi naman
Hindi naman yan ang dahilan bakit hindi pumapasok yung mga foreigners. Yung 60-40 provision ng ownership ng mga investment companies. Ang dahilan talaga hindi pumapasok dito yung mga foreigners ay corruption. Kasi sa airport pa lang, kung tatagain ka na sa airport, after one day, babalik ka na sa bansa mo, ayaw ka na sa Pilipinas. And then pupunta ka sa City Hall, mag-apply ka, bigyan ka ng buwan-buwan para ma-approve yung kwan mo, only to be told na hintay ka ma-approve yung business permit mo, yung pala hinihinga lang ng lagay. And then kahit nabigyan mo ng lagay ang City Hall, hihingi pa rin ang lagay ng mga offices ng gobyerno na pwede kang kunan ng pera tulad ng Bureau of Immigration, pahirapan ka sa papeles mo, and then kung meron ka nag-import, Bureau of Customs, tatagain ka rin. Pagkatapos andyan pa yung kahit yung barangay level, tatagain ka ng mga barangay chairman at tanod kung foreigner ka. So lahat. Pagkatapos malas-malas ka pa kung nasa lugar ka ng NPA o ng mga Islamic terrorist group, pati yan hihingan ka pa ng protection money or worse, kikidnapin ka pa. At syempre, nandyan pa yung kaso ni Duterte sa International Criminal Court na lumalabas parati sa dyaryo na iniisip nila no man's land pa rin dito, na walang batas dito kung saan ang presidente mismo ang umuorder na pumatay at walang nagagawa ang gobyerno, at ngayon nasa labas pa ng kulungan si Duterte. So yun ang bagay na nadi-discourage yung mga investors at hindi yung economic provisions natin. Marami pa may mga nung time ni Pinoy, nung time ni Gloria Macapagal Arroyo, ang daming mga negosyante pumasok. Dito lang kay Duterte, kasi kung ikaw ba naman na investor from living in the European Union, pagkatapos sasabihan yung ni Duterte, yan iyot yan, wala yan, ganun. So will you come to the Philippines? O kaya American investor ka, and then awayin yung presidente noon, si Barack Obama, insultuhin. O kung Italian ka, insultuhin yung Papa. So yung mga ganun, so yan ang dahilan. Corruption, and yung iba rin sinasabi, lack of infrastructure. Pagkatapos lack of infrastructure, walang, embes nilalagay yung pera sa daan, nilalagay dyan sa 12 billion sa Chacha, nilalagay sa smuggling, nilalagay kung saan na mga bagay-bagay hindi na nasasagot or hindi na address yung problema ng bansa, like lack of infrastructure, lack of communication, tapos kulang tinataga natin, kulang yung implementation ng batas na hindi kinukulong yung mga nang-extort at ginagawang milking cow ang mga foreigner. So syempre lahat sila ito nag-uusap-usap yan, mga business community, at sinasabi, ay hindi, grabe experience ko sa Pilipinas, wag na kayo pumunta roon. In fact, alam nyo, kahit communist country ang Vietnam, mas marami mga Chinese companies na umaalis sa China kasi medyo unstable yung administrasyon ni Xi Jinping, pinopolitika yung negosyo. Pati si Jack Ma, di ba? Ilang linggo rin ata na binartolina si Jack Ma na yun, kaya ando na siya sa Japan ngayon. So yung iba umaalis sa Japan, sa China, pupunta sa Vietnam, kahit communist country yan, pero napaka-stricto. Pina-firing squad yung mga corrupt. Grabe. So dapat ganyan ang gusto nila, yung level playing field, yung magnegosyo ka lang tulad ako. Ang gusto ko, kung magnegosyo lang ako, negosyo lang. Huwag ako pakialam ng gobyerno, huwag ako gawin milking cow, huwag ako gawin gatasan.
So yan ang gusto namin mga negosyo, and I'm happy doon sa Zamboanga from the local government led by Mayor John Dalipe. Up to now, wala, pati barangay, yung syempre led by my cousin na dati si Erolin Natividad, barangay captain ng Manikaan, kung saan tinayo ko yung East Zamboanga Business and Events Place, a 4-story commercial place na with expansion plans pa. Kasi kasi 3,000 square meter ang laki ng commercial. Alan, good morning. Long time no see. Oo nga eh. Neighbor namin. Si Alan Chua. Mga neighbor namin dito, mga mayaman. May mga kaibigan dyan sa politiko. Bumibisita dito sa lugar gamit ang helicopter. Close rin siya sa mga estrada ni Ejercito family. Tsaka sarap-sarap ng mga toy niyan, yung mga bike na mga yan, mga 300 to 1 million ang halaga. Kaya hindi ko tinatabi yung bike ko sa kanila. Ando lang sa bahay. Kasi mga 300 to 1 million man naman, to 1.5 million ang mga bisikleta. Ay. Buhay nga naman. Sige lang, okay lang. Basta kayot. So yun lang, tulad nila Alan, nasa manufacturing business yan. Ganoon lang, gusto lang namin na level playing field. We will use our business talent, our business instinct, our business experience, and of course our investments to go in a place to create jobs and to syempre make profit in a way na tulungan pa kami ng gobyerno kaysa gawan kami gatasan. Or marami doon sa amin sa Zamboanga nagtayo ng mga, yung isa Taiwanese nagtayo ng mga resort, ang gandang resort, world class resort, kinidnap yung asawa in the 1980s. Ngayon wala, nothing. Mas maganda pa yung Pagadian na may resort na yung kaibigan ko na malaki talaga, parang Enchanted Kingdom, si former Congressman Romeo Alosos. Zamboanga, nagsimula na sana, wala na. Dahil nga kinidnap. So yan ang ayaw ng mga negosyante. Yan ayaw ng mga negosyante, yung sinusunog yung mga bulldozer, ng mga NPA. So these are the reasons. Hindi yun economic provision ang problema. Ginagamit lang ng mga congressmen yung economic provision para habaan yung termino nila. Ang masakit, the suspicion is hindi lang ito mga congressmen, kundi baka order talaga ito ni President Bongbong Marcos. Kasi ano ba, napaka-under na ba siya kay Tambaloslos, kay Romualdez, hindi lang niya mapagsabihan, oy, ayaw ko yan. In fact, last year, sinabi pa niya na he favors Chacha He favors Chacha. So pinagbibigyan lang niya yung pinsan niya or siya mismo gusto habain yung termino niya. Kasi kung matuloy yung People's Initiative, succeed sila, and then matuloy rin yung Constituent Assembly, that will effectively extend their term up to 2025. Walang election, no L. So habang binabalangkas daw nila o nire-revise yung Constitution. So pwede nila ilagay, sige yung President, yun ang plano nila. Yung President 2 terms of 4 years, pwede ma-re-elect for first term 4 years and then second term 4 years. So pwede sabihin ni Marcos, okay, meron na tayo bagong federal government, pero ako na-interrupt yung term ko, hindi ko natapos yung term ko, kalahati lang yung na-serve ko. So tatakbo ako ulit as president, and then gagawin prime minister si Romualdez. So tatakbo si Marcos as president for 4 years, and then syempre ma-re-elect na naman siya after 4 years. So plus the 3 years, maging 11 years na yung term niya. Ganon rin yung mga congressmen na mag-imbes sa ma-end na yung term sa 2025, pwede pa sila tumakbo ulit. Gusto nila gawin ngayon 6 years na. So
yung 3-year term nila na interrupt, so another, pwede sila tumakbo ulit for another or new term kasi under the new constitution, under the new government, siguro federal government. So 6 years. So kwan na, 9 years na ang kwan nila, ang tenure nila. So napakahaba niyan. So yun, that's why guys, alam ko marami mga pro Marcos dito sa page na ito. That's why galit tayo sa term extension na yan. Maganda sana, sayang, sinayang nila Marcos, sinayang nila Romualdez. Good na sana sila sa taong bayan dahil sa pagtanggal nila sa confidential funds si Sara, pagpapasok ng ICC. Pero ngayon, mas galit sa kanila yung tao. Mas galit yung tao. Kaya they should stop this. At si President Marcos mismo, kung hindi naman siya behind dito, at hindi naman siya naglalaway sa possibility of extending his term, ipatigil na niya itong mga Chacha initiatives for good until ma-end yung term niya. Otherwise, magkakagulo talaga yung bansa tulad sa nangyayari na ngayon. So ito lang po ang kuha natin ng mga analysis and thoughts ni Bat, sharing with you habang brisk walking kami dito. Pasensya na, hinihingal tayo kasi dumaan muna tayo ng ilang bundok para mapuntahan dito itong flat area na overlooking Metro Manila. So part pa ng mga many subdivisions dito. 5 subdivisions dito sa tutok, sa isang bundok, sa tutok ng bundok dito sa Rizal Province. But only 30 minutes away from Metro Manila. Very accessible. So thank you for joining me in this vlog. Please share this to friends and relatives para malinawagan nila the danger nitong Chacha. And they can join us in opposing this. So thank you very much, and don't forget to share this vlog to all your friends and ask them to subscribe to the Vlogcaster Armando YouTube channel. And see you in my next vlog.